Sa gitna ng kontrobersiya sa PNP, paano maeengganyo ang mga kabataan na magpulis? Parang pag-usapan natin yan. Kasama natin si Police Chief Inspector Richie Yatar, ang Chief Public Information Officer ng PNPA. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Good morning, sir. Nice to have you on our show. Yes. Good morning. So, ano po ba yung mga kailangan na mga requirements po? Kunwari po ako, si Will, tsaka si Diego, gustong pumasok sa police. Pagka-police, makakapasok pa po ba kayo? May despite yung age po namin na medyo 30 and above na po kami. Saka yung physical condition po namin, ano po ba yung requirement ninyo sa amin? Unang-unang magkakaroon kami ng pambansang pagsusulit ngayong darating na October, October 26 yung exam namin. Ito'y gaganapin sa buong Pilipinas. Ang kailangan namin dito ay mga kabataan, edad na 18 to 22. Wala na tayo. Wala na tayo. Ang height ng babae ay 5'2 at 5'4 naman sa mga kalalakihan. Pwede pa si Talia. Pwede ka pa. At ang minimum requirements natin dito, kailangan nagtapos tayo ng high school. Okay. So yung mga nagtapos naman ng may mga award, tulad ng valedictorian, salutatorian, saka yung may mga laudi sa mga college, exempted na sila sa Philippine National Police Academy Cadet Admission Test. So balit tadaan sila dun sa mga posisyong pagdadaanan natin. Mga physical na lang. Napakahirap kasi ng ginagawa nating passing sa loob ng academy. Kadalasan, ang nag-exam dito sa bawat taon ay nasa 20 to 25,000 na mga kabataan sa buong Pilipinas. At kadalasan yung quota natin ay 350 lang ang kinukuha natin out of these examinees. Sa katunayan yan, noong nakaraang taon, 77 lang ang nakapasa doon sa standard natin. Bukod ho dun sa exam na yun, ano po ho ba yung mga requirements ho ninyo para makapasok sila dun sa academy? Una-una kasi kailangan maganda yung record nila sa barangay kasi magkakanda kami ng mga background investigation sa kanila. Okay. So, i-recommend sila ng mismong mga barangay officials. Pero sir, bilang tao, ano ang mga katangian na hinahanap nyo sa isang tao para maging, yung para bang the basic ingredients to have the potential to be a good police? Kakakibat nga nung pag-apply nila, malalaman natin eh. Kasi, halimbawa, may nakapasa na 5,000, ang nakakapasa lamang sa neuro exam is mga ganun, mababa lang. So, doon pa lang makikita natin yung qualified lang doon sa loob kasi mahirap ang training sa loob ng academy. Over and above the skills na binibigay natin sa 4 na taon, mas nagbibigay kami ng focus doon sa values, sa values, sa value formation natin sa kanila, then character building. Okay. Kasi hindi natin nakikita yung mula kung saan sila nanggaling. Tama. Hawakan lamang sila ng 4 na taon ng academy, then titingnan natin yung mga factors na yun kasi nga magiging may malaki ang epekto noon paglabas nila. Okay. Pag nasa field na sila. Yung basic foundations, importante yung basic foundation, napaka-importante noon. Kasi we cannot unmake the 18 years or 20 years ng tao sa labas. That's true. So, kumbaga ang focus natin dito, to get the best and the brightest. And to enhance it. Then, i-strengthen natin sila ng character building. Ano ba yung needs ng society natin sa mga official natin. So, doon kami kumbaga nag-i-evolve tayo. Ang academy ay handang magbago, nagbabago at sa pagbabago, depende sa pangangailangan ng lipunan sa labas. Kasi ang bawat kadete, bawat sentabo ng taong bayan ang nagpapaaral dito. Habang nasa loob ka, libre lahat, meron ka pang training allowance na 28,000. Then pag-graduate mo dito, maging official ka ng 3 bureaus natin. Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, saka Bureau of Jail Management and Penology. So bawat sentabo ng taong bayan, kailangan maibalik yun namin sa totoong serbisyo naman paglabas. So kami nalulungkot at may mga kasama tayong naliligaw. Ngunit hindi kami dapat magbigay ng... Ang hugutan namin dapat ng inspiration is yung mga kasama naming nagtatrabaho beyond doon sa demand ng tao. Right. Na nagsiservisyo ng Beyond the call of duty. Yun ang pinaghugutan namin ng dapat doon kami nakatingin. Yes. At maging lesson doon sa amin itong mga pagkakamali ng iba nating kasama. Meron ho ba parang kung di ba pag college, may mga specialization din na pwedeng pasukan yung mga estudyante? Sa PNPA po ba may ganun din? Kung gusto na mag-focus on may mga specialties din ho. Kung gusto nila sa crime laboratory lang. Hindi po, tatlo lang po ang pinoproduce natin na officer, Ito yung sa Philippine National Police, karamihan ng graduates natin napupunta doon. Kasi mas malaki ang demand. Okay. Pangalawa po doon sa Bureau of Fire Protection natin, sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa unang 2 taon po nila, ito po yung mga general subjects po ito.
Okay. Then, magmi-majoring na sila kung gusto nila mag-fire, mag-jail o mag-police. Pag-graduate sa kapwa na nila doon sa academy. So, wala po tayong, pagka-graduate po nila ng academy, meron po silang degree na BSPs, and ito po yung Bachelor of Science in Public Safety. So, more on public safety po kami. Law enforcement and public safety. So ano yung pagka-graduate po nila? Ano yung pinaka-first, kunyari, assignment or ano pinaka-first position na hahawakan nila? Kunyari yung best nyo. Pag sa police ka, wala namang kami, kung saan ka kailangan. Halimbawa, yung mga graduates na napupunta ng Mindanao kasi mas kailangan ng official So hindi choice so, ang graduate? hindi ka makakapili. No? Okay. Ang magdidikta nito ay ang bureau na pupuntahan mo. Kung saan sila masigit na kailangan. Kasi marami pang lugar tayo na wala pa tayong chief of police. Kasi pag graduate ng mga ng mga graduate sa academy, magiging inspector sila. Sila yung magiging officer. Okay. Minsan may mga graduate dyan, 21. Kaya nga nung nakaraang taon, nagbago kami ng edad kasi nga, in preparation sa K-12. Okay. So magiging 18 na kami to 22. So pag gumadude sila, ang edad nila, pag pumasok siya ng 18, gagalit siya ng 22. Napakabata pa niya. Para maging isang, halimbawa maging isang chief of police ng isang bayan. So kaya nga napakalaki ng papel ng akademya para hubugin sila kung ano ba yung karakter dapat ng isang public safety officer sa labas. Sige po, paki-invite po yung ating mga televiewers para po maengganyo naman sila at malaman nila kung paano sila makakapasok po sa PNPA at mag-apply po bilang police or dyan sa Bureau of Fire Protection o kaya naman dyan sa ano ba yung mga jail guards yan, jail wardens po. No? Sa ating mga kabataan, edad na 18 to 22, ako'y nananawagan sa inyo na maaari kayong mag-apply. Meron kaming online application at meron din kaming, pwede nyo ipa-LBC sa amin. Ang deadline ng application is on September 26. At sana, marami tayong kabataan ngayon ang mahikayat para pag lalong marami ang mag-apply, mas marami tayong mapipiling brightest and best ng buong bansa natin. At dito magmumula yung bagong sibol ng bagong henerasyon ng mga bagong opisyal ng tri-bureaus natin para makatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Yeah, maraming salamat po, Police Chief Inspector Richie Yatar. Siya po ang Chief ng Public Information Office o ng PNPA, ng Philippine National Police Academy.